Global ban pick yan, boy! Parang mga holo card sa Honor of Kings, boy! Diba? Meron tayo niyan, Bonklings. We kilo hero. We kilo hero here. Diba? Isang series, 30 hero. Control sa side ng Elevate na sa jungle ng Gusto na RWKD. nilabanan agad. Si Flor nahuli dito bigla. Ano ayan, Sakir Sakir O'Neal talaga, may mga patakas pero isang brush yan na malayo sa iba pang mga brush. Takbo man-umano yung Sakir. Okay, laser sword, sabay pinakaharapan, nandito rin yung Guan Yu. Uy! May bundol, pero takbo lang ulit. Okay, both of the Clash laners actually, nasa niya yung kanyang ultimate. Sa may pinakababa, aabutan si Hyde dito. Hindi siya matataya ng ultimate. Inabutan si ikalawang Nako si Hyde dito. Right away, patay. Delikado yung Delix pwesto bakat. doon. Kumbaga napalalim si Hyde. Alam ko gusto Chano dito will be the X factor para sa mga members ng side din ng Elevate utilizing yung kanyang Wolf Army dito. Paano nga ba makaka-apekto yun? And especially up against ang isang Marco Polo. Ang laki katanungan ngayon. Pinasimulan na ng mga taga-RWKD. Itong Tyrant natin. Fate goes in. No steal na na-complete din. It's gonna be Fate frozen. And now, hindi makalaban ng mga membro ngayon ng ELV. Andito si Hyde. Andito si Calm. Walang kalmado sa mga membro ng RWKD. Sumubok pupasok yung alay natin. Even with ultimate. That is, of course, getting countered by the Kite na pwede gawin ng backline ng ELV. Kulang ang kanilang membro in dahil sa pagkamatay ni paring Fate. Ayaw talaga magkahulihan kahit yung netizen natin dito nag-freeze frozen. Literal, hindi pa rin talaga magalaw, hindi pa rin malapitan, hindi mahuli, pero with that attempt doon sa may jungle, definitely Ivalice goes down. That might be the opening para i-take down yung... Okay, akala ko... Sinabutin mo, may laban na nagaganap doon. Ako po, Syndicate, there goes the Kite, pero execute para kay Chano Gibbs. At hindi inabuyotan si Burst Fade, pero may flank na pwede gawin yung lam natin. Shake it and bake it, boy! Even me, I actually consider Fade a little weak on the current meta. Pero iba talaga ang understanding kapag pro play na po, no? And so far, this Fade is being put to great use on getting actually into the backline, getting the Chano kaagad sa side dito, or rather against sa side. Dani na mataas na damage, ang kailangan lang mapababa yung buhay ng kalaban. Pero tandaan natin, meron pa rin comeback potential na pwedeng magawa yung Elevate, mga kaibigan. Si Fate! Like that, no? Si Mitchell hindi makalapit, pero ando pa rin si Ivalice. It is gonna be the Lambs going down, pero ganun din sa kabila. Si Tuts naman, at hindi pa tapos yun. Hyde running away. Dahil na ginagawa ni Danny kasama rin sila paring Cam would pay big dividends para sa side ngayon dito ng RW. Fleur leading his team dito. Unti-unti niya pinapataas yung buhay. Hinuhuli niya yung mga dapat hulihin. And they have free reign over this turret. Tower rather. Sa my bottom lane. At makakuha pa sila ng Tyrant dito. If ever makuha pa nila to, mas magiging masakit yung ulo ng mga members ng Elevate. Mataas na nga yung damage. May execute pa ng 14%. Not to mention, Thurs, ang Tyrant din may movement speed, no? Or rather, baka enhanced Tyrant yon. Pero nonetheless, these jungle objectives are just already secured. Dibs na ng mga taga-RWKD. At kita mo naman yung push na ginagawa sa side lane at gitna ng kanilang squad. Right now, it's, again, I'm really banking and hoping for a possible, at least AoEs. Effective AoEs mula kay Mitsura. Ganon. Tignan mo yung ano. Ang napapanis si Hyde, grabe. Kanina tignan mo si Chano, si Azar dito. Kanina naka-attack speed boot siya. Nung medyo talagang overwhelming yung damage, kumuha ng physical damage siya, negation boots. Si Nwitch, no? Yeah, Sinwitch niya eh. Nag-boots of fortitude, mga kaibigan. Now, mid lane natin. Batayan. Both squads are actually grouping up. 30 seconds before we enter the main late game of this match. Hindi makahanap si Hyde ng ano dito? Ng yung lilikuran niya yung kalaban? Oo, tsaka pwesto din. Hindi siya makahanap kasi nga naman si Toons kapag nakita siya, ang gagawin lang, babato na ng ultimate. Tapos na yung boxing. Yung abante ng isang, Guan Yu. There goes Fade. Full combo done in kay Fleur. May nag-smite sa kanya. Nag-smite ay si Fate pabalik, no? So there's a slowdown. Traps lamang ng mga Chechu Dogs yung gagawin dito ni Azar. Pero again, alam natin that they can easily be kited back by Fleur. Hyde sa may pinakalikod. Initiate. A little bit awkward na follow up na punish si Hyde kaagad at nagamit ni Fleur yung kanyang ultimate. There goes that Fevered Barrage alongside there goes actually the ultimate as well by that Alain. And yung Fevered Barrage sinuhold up pa ni paring Danny. Grabe yung pasok ni Calmen. Mainit at malayo yung agot ngayon ng Alain natin kumpara si Guanyo noon. I think this is it, Shinbo. Ultimate can be casted. May ultimate ba si Azar? Wala. Nako, that's it. Esports. Pero ito, gumamit na ng favorite barrage dito para tapusin na yung laro and they get the pick-off kay Azar and Rough World Kadiliman will secure the first series